Mga ka-express, jackpot talaga ang schedule ng Gilas Pilipinas sa paparating na FIBA Asia Cup sa Saudi Arabia. Ang unang makakalaban ng Gilas ay ang Chinese Taipei, isang team na pamilyar na sa atin at magandang warm-up game para sa buong koponan. Sa kasaysayan, maganda ang record ng Gilas laban sa Taiwan, kaya't magandang panimula ito upang bumuo ng kumpiyansa at masanay sa game environment bago sumabak sa mas mabibigat na laban. At sa ikalawang laro, makakatapat ng Gilas ay New Zealand, isang team na malakas at may solidong sistema. Pero dahil hindi pa pagod ang Gilas at may momentum mula sa unang laro, mas may laban tayo dito. Timing talaga ang pagkakasunod ng laban. Break-in muna kontra Chinese Taipei, tapos sabak agad sa real challenge. Hindi mangangapa ang mga players at makakabuo na ng rhythm para makasabay sa intensity ng New Zealand. At sa huling laban sa group stage ay kontra Iraq, isang team na hindi masyadong kilala ng Gilas. Pero dahil nasa dulo sila ng schedule, may sapat na oras ang coaching staff para pag-aralan ang laro ng Iraq mula sa kanilang mga naunang games. Makikita at ma-analyze ang kanilang strength, strategies at tendencies. Ito ang klase ng kalaban na pwedeng mahirap kung hindi handa, pero sa tamang pag-aaral at paghahanda, kayang-kaya nating itong tapatan. May concern lang tayo sa unang laban dahil kung ito ang unang competitive game ng Gilas matapos ang training camp, baka magpakita na naman ng slow start ang team. Parang diesel kasi minsan ang Gilas, mainit lang kapag tumatagal. Kaya kung walang tune-up games bago magsimula ang tournament, delikado ito sa Chinese Taipei game. Iba kasi ang training kaysa actual na laban, lalo na kung hindi pa sanay sa tempo ng international competition. Pero may pag-asa. Ayon sa ilang report, may posibilidad na makapaglaro ng tune-up games ang Gilas sa Saudi Arabia laban sa mga Middle Eastern teams. Kung matuloy ito, malaking tulong ito para sa paghahanda ng team at sa pagkakaroon ng kumpiyansa bago ang unang laban. Sa kabuuan, pabor talaga sa Gilas ang schedule at may malaking tsansa tayong mag-top sa Group D basta't maayos ang ating preparasyon. Kaya mga ka-express, tutok lang at suportahan natin ang ating pambansang koponan hanggang dulo. Ka-express, may magandang balita tayo na siguradong magpapangiti sa bawat Pinoy na sumusuporta sa ating national basketball team. Ang Gilas Pilipinas, sa wakas, inilabas na ng FIBA ang official schedule ng Gilas para sa darating na FIBA Asia Cup na gaganapin sa Saudi Arabia at masasabi natin, jackpot talaga ang nakuha ng Gilas. Hindi lang basta-basta kasi ang schedule na to, pabor na pabor ito sa ating koponan. Pero bakit nga ba nating sinasabing jackpot ito para sa Gilas? Tara, kwentuhan tayo at alamin natin kung paano ang takbo ng schedule ay nagbibigay ng malaking tsansa para sa Gilas na mag-top sa Group D. Unang makakaharap ng Gilas ang Chinese Taipei at kung basketball history ang pag-uusapan, kitang-kita na may psychological edge tayo sa bansang ito. Ilang beses na rin nating nakasagupa ang Taiwan sa mga international tournaments, kaya't pamilyar na ang Gilas sa galawan at sistema ng Chinese Taipei. Hindi lang ito basta laban, ito ay isang strategic warm-up para sa mga susunod na mas mabibigat na laban. Sa tagal nang hindi nakakalaro ng tunay na opponent ang Gilas, ang unang laban na ito ay magsisilbing testing ground kung paano mag-react ang buong team sa pressure, tempo at intensity ng actual game situation. At dito papasok ang ikalawang bahagi ng ating schedule, ang laban kontra New Zealand. Kung tutuusin, ito ang isa sa pinakamalalakas na kalaban sa grupo. Pero ang timing ng laban ay perfect para sa Gilas. At bakit? Kasi hindi pa sila pagod, hindi pa bugbog, at may momentum pa mula sa kanilang unang game kontra Taiwan. Parang sakto lang na ipang second game ang New Zealand, hindi ka pa drain, pero ready ka na. Masasabing break-in game ang unang laban, kaya ang second game
ay mas magiging strategic na. Hindi nangangapa ang mga players, nakapag-adjust na ang coaching staff, at mas malinaw na ang rotation at plays ng team. Isa pa, malaking bagay na hindi back-to-back ang laban ng New Zealand dahil may sapat na panahon para maghanda. At syempre, panghuli sa group stage ay ang laban kontra Iraq. Isa ito sa mga hindi masyadong kilalang kupunan para sa atin. Mga ka-express, ito yung tipo ng kalaban na mahirap basahin dahil hindi gaanong ka-expose sa international stage at walang masyadong scouting reports na available. Pero dito papasok ang kagandahan ng scheduling ulit. Dahil nasa huli sila, may panahon pa ang Gilas at ang coaching staff na mapanood ang mga laro ng Iraq at masusi ang kanilang strengths and weaknesses. At ang tanong, paano nila nabuo ang plays? May shooters ba sila? Physical ba ang laro nila? Pwedeng paghandaan lahat yan kapag huli sila sa schedule. Kaya kung titingnan mo talaga, parang sinadya ng tadhana na gawing pabor sa Pilipinas ang pagkakaayos ng mga laro. Pero ka-express, hindi lahat ay perfect. May isa tayong malaking concern na hindi pwedeng baliwalain. Alam nating lahat na ang Gilas ay parang diesel engine, mabagal sa simula, madalas kinakabahan, nangangapa at hindi agad nakakakuha ng rhythm. Kaya nga napakahalaga sana ng mga tune-up games bago pa man magsimula ang tournament. Kasi iba ang ensayo sa actual game, ibang-iba talaga. Sa ensayo, kayo-kayo lang ang magkakampi. Walang tunay na pressure, walang crowd, walang referees na tunay na mahigpit. Kaya ang unang official game, lalo na kung wala pang tune-up matches, ay parang sabak agad sa gera ng walang baril. Kung ang laban kontra Chinese Taipei ang magiging kauna-unahang competitive game ng Gilas, matapos ang matagal na training camp, malaking pressure ito. Well, hindi porket familiar na ang kalaban ay automatic panalo na tayo. Kasi kung hindi mentally prepared ang team, pwedeng mabigla. Kaya crucial ang unang laro na ito. Kasi kung matalo tayo rito, magka-crack ang confidence ng buong team at magiging uphill battle ang mga susunod na mga laro. But there's hope. May mga report na nagsasabing magkakaroon daw ng ilang tune-up games ang Gilas sa Saudi Arabia bago ang official tournament proper. At posibleng makalaban nila ang ilang Middle Eastern teams, mga bansang may physicality at intensity na kahalintulad ng ilang grupo sa FIBA Asia. Kung totoo ito, napakaliking tulong ito sa pag-angat ng confidence at preparedness ng ating team. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.